At pagkikikumusta ho tayo, kaugnay doon sa 15% na increase sa Social Security contributions. So papaano nga ba ito sapagkat marami hong mga pangambang nagsulputan after that pronouncement. Kaya maki-update ho tayo kay Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. With me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Yes, magandang umaga, Bombo Dennis. Magandang umaga, Bombo Jaira. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Okay, itong recent pronouncement ho na magkakaroon ng 15% ng increase sa Social Security System contributions. Ay marami ho yung nababahala at meron ding mga positibo naman na paliwanag hinggil dito. Sa panig ho ng Kamara, ano ho ang take dito, lalo na kayo mismo na nakatuon ho ang atensyon dito sa mga usapin may kinalaman dyan sa Social Security System, Congressman? Well, tayo po ay naghain no, ng isang House Resolution, no, yung House Resolution 2156 para manawagan tayo sa Pangulo na suspindihin muna ito pansamantala. No? Kasi para sa atin, lahat po ng pagtaas ng mga ganito ay ito po ay pabigat sa taong bayan. No? Ang kailangan po natin gawin dito dahil napakarami pong lumalabas ng mga impormasyon, mga datos, no? Kailangan siyasatin muna natin po ito na maigi. No? Mayroon po tayong mga nakita na napakalaki daw ng uncollected, no? Mga delinquent accounts ng SSS. No? Humigit kumulang nasa 90 billion ito. No? So ito po ang mga dapat natin tingnan. No? Meron pa tayong nakita na sa datos na nakalap natin na negative reserve po ang SSS. No? So ito pong mga ganito, kailangan po natin itong tingnan, siyasatin muna natin itong lahat. Bakit po nagkaroon ng mga ganitong pangyayari? No? Ito pong delinquent na mahigit 90 billion, napakalaki po nitong collectible na hindi po nakokolekta. Nagtaas po tayo ngayon, baka po ang mangyari, hindi na naman po ito makolekta. No? So ang mangyayari po nito, ang sasagot na naman ay yung taong bayan. Bakit po ganyan ang nangyayari? Kaya ang dapat po natin gawin, ang panawagan po natin, ay isuspindi muna ito ng ating Pangulo. No? Nagawa po niya ito noong 2023 nung isuspindi niya yung pagtaas po ng PhilHealth, no? Sa pamamagitan ng isang memorandum, pwede po niya itong gawin din ngayon. May nabalitaan din po kami na susulong ang ilang mambabatas at kabilang din ho yata kayo doon sa nais na maimbestigahan ho kung papaano magiging proseso o latag nitong increase na ito at kung kailangan ba talaga ito. Meron na ho ba mga nakabinbing paano kala dyan sa Kamara may kinalaman ho sa pag-iimbestiga o pag-alam ng mas malalim hinggil nga dito sa increase ng Social Security System, Congressman? Well, sa pagbabalik natin ngayong Lunes, no, ng sesyon sa Kamara, ako po ay naniniwala na isa po ito sa magiging prioridad, no, ng ating mga kasamahan doon. Sa parte po natin, gaya ng nabanggit ko kanina, tayo po ay naghain na ng isang resolution nga, no, para imbestigahan po ito. No? Dahil para sa atin, talagang kailangan po munang siyas atin ito. No? Kailangan tingnan munang lahat para hindi po ang bandang huli ang mangyayari, baka ang mangyayari po dito yung ating mga kababayan na naman po ang mag-suffer o ang sumapo po nito, no? So napakarami pong dapat tingnan dito, no? Yung nga pong delinquent, no? Bakit po may 90 billion na hindi po nakokolekta, no? So napakalaking halaga po nito, no? Na hindi po nakokolekta, no? Tapos yung pong mga benepisyo, meron po tayong narinig na may mga retirado pong pensyonado na hindi po na tatanggap yung kanilang pensyon, no? Bakit po ganyan ang nangyayari? Okay, Congressman, may mga katanungan din ho ang aking katandem dito si Bombo Jaira. Bombo Jai, good morning. Mga katanungan mo kay Congressman. Good morning, Congressman. Karagdagang katanungan po. Mas pinalawak na po ang coverage ng PhilHealth. Ito po ba ay demand ng Kamara o partial compliance pa lamang po ito? Well, kung natatandaan nyo, Bombo Jera, no, nung nakaraang budget deliberation sa plenaryo mismo, na nagkaroon pa nga tayo ng insidente, no, yung agawan ng mic. No. Ito po ay dahil po dun sa commitment letter na napapirmahan natin kay Secretary at sa Presidente ng PhilHealth. No. Ito pong pagtaas ng 50% no, na paulat, parte po ito ng commitment letter na napapirmahan natin. Pero kulang pa po ito no, dahil base doon sa commitment letter, napakarami pa po ng dapat nilang i-adjust at itaas. No? Kasama na nga po dito yung paggamutan sa cancer
no, na dapat 80% na rin po yung sasagutin nila. Yung po mga diagnostic scans, no, CT scan, yung mga MRI, PET scan, dapat po ito ay maging libre na rin, no. So napakarami po nitong binabantayan natin, hindi po natin ito tatantanan, no. Ito pong 50% increase na to, bagamat ito po ay magandang balita pero kulang na kulang pa po, no. Kailangan po dito malinaw din, inaantay po natin kung paano po ang magiging proseso nito, no. Ano po ang mangyayari dito, no. So napakarami pa po, no, binabantayan po natin ito, hindi po natin ito tatantanan hanggang tuluyan na pong maging libre ang pagpapagamot at libre na rin po yung gamot. Okay, another question, sir. Ano po sa tingin ninyo ang magiging impact naman ng zero subsidy sa PhilHealth ngayong mas pinarami ang sakop ng kanilang coverage? Well, sa ngayon, maraming pera ang PhilHealth, no? 504 billion, mahigit kalahating trillion po. Ito pong naka-invest, no, sa iba't ibang bangko. Meron silang excess na 150 billion, may reserve silang 280 billion, no? So pwera pa yan sa net income na magiging net income nila ngayong 2024, no? So sa ngayon, ito po ay hindi po ito magiging maapektuhan, no? Ito pong mga gusto nating pagtaas, no? Pero tayo po ay nililinaw natin na kontra talaga tayo na hindi po ito mabigyan, no, ng subsidy. Dahil una sa lahat, ito po ay hindi po ayon sa batas. Ito po ay labag sa batas, no? Dahil malinaw po na ito pong subsidy galing sa sin tax law ay kailangan mapunta sa PhilHealth, no? Pati po itong counterpart po ng gobyerno, hindi po pwedeng pinapasa nila sa mga miyembro yung counterpart, no, ng gobyerno na sumasagot dun sa mga tinatawag natin pong mga informal o yung mga indigent po ng mga miyembro, no, hindi yung walang kakayahang magbayad po ng premium o ng contribution sa PhilHealth, no. So hindi po pwede ito, no. So ito pong perang ito na para sa kalusugan, inuulit ko, dapat po ito ay mapunta lang para po sa kalusugan. Gamitin po ito para sa kalusugan, hindi po pwede sa mga proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi po natin ito ginawa, no? So, kailangan lahat ng perang ito mapunta po sa kalusugan. Zero billing, no balance billing, yan po yung atin pong pinaglalaban, hindi po zero subsidy. Yan po yung gusto natin mangyari. Okay. With that, maraming salamat, Congressman, sa mga impormasyon na inyo pong ibinahagi sa mga taga-subaybay natin sa Bombo Radio Philippines. Good morning. Maraming salamat, gamot mo, sagot ko. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap ho natin ang isa sa mga kinatawan ho dyan sa Kamara de Representantes. Kung matatanda ninyo, naging mainitan ho kasi yung sitwasyon doon sa pagdinig ng budget deliberation, ano, dyan ho sa Kamara, kaugnay ng pondo ng Department of Health, PhilHealth at mga kakibat pa hong mga tanggapan kaugnay ng usaping kalusugan. Yan, si Congressman Wilbert Lee.